OMG, Pangulong Bongbong Marcos, may ginawa na naman. Trending ang Pangulo dahil walang pahinga ang presidente natin sa kakatrabaho para pagandahin lalo ang ating bansa, lalo na ang ating ekonomiya. Ito nga mga kababayan, sa katunayan may naiisip na naman ang Pangulo na pangmalakasang proyekto para masolusyonan ang problema ng mga magsasaka sa problema sa El Nino. Hindi ito pang short-term solution kundi pang long-term solution ang naiisip ng Pangulo. Siguradong matutuwa dito ang mga magsasaka mga kababayan. Ang tanong, sino-sino ang mabibigyan nito at ano-ano ang gagawin ng pamahalaan para maibsan ang kanilang mga hinaing? Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Sunod ang good news mga kababayan. Dahil naman mga kababayan, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagsabi na ang National Irrigation Administration ay maglalagay pa ng higit pang mga sistema ng irigasyon sa Occidental Mindoro upang mas lalo pang mapataas ang produktibilidad ng agrikultura sa gitna ng El Nino. Humarap mismo si Pangulong BBM sa mga karamihan ng mga lokal na magsasaka at opisyal ng Occidental Mindoro kung saan sinabi ng Pangulo na nakita niya ang pangangailangan para magkaroon ng mapapanatiling solusyon sa irigasyon sa harap ng pagbabago ng pattern ng panahon. Binanggit din ni PBBM ang kahalagahan ng mga irrigation dams, lalo na sa mga magsasaka na nagtatanim ng palay. Binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pagkakaroon ng tubig ay isang kritikal ng iba pang mga agricultural inputs tulad ng fertilizers at pesticides. Sinabi ng National Irrigation Association na kabilang sa mga proyekto nito ay ang 33 units ng solar power pumps na nagkakahalaga ng 330 milyong piso. 4 na maliliit na proyektong patubig na nagkakahalaga ng 77.4 milyong pesos. Meron ding 9.9 kilometers ng konkretong kanal na nagkakahalaga naman ng 256.13 million pesos at ang mga lipitan SRIP impounding dam. Ayon sa NIA, ang mga solar pumps ay ilalagay sa buong lalawigan ngayong taon upang patubigan ang 330 hectares na lupang sakahan, habang ang lipitan SRIP ay itatayo para pag-impound ng tubig tuwing tag-ulan upang magsilbing pangmatagalang solusyon sa tagtuyot. Ang 4 na maliliit na proyekto sa patubig ay ginagawa na ngayon sa pamamagitan ng 2024 national budget para patubigan ang 174 hectares ng lupang sakahan. Inuulat din ng NIA na ang patuloy na pagtatayo ng mga konkretong kanal ay may kinalaman sa pagbuo ng 19 systems ng irrigations kasama ang 77 units ng mga istruktura ng kanal para sa tuloy-tuloy na supply ng irigasyon sa lalawigan. Bukod sa mga proyekto sa lalawigan, iniulat din ng NIA ang tulong na ipinaabot nito sa mga lugar na apektado ng El Nino sa lalawigan. Sinabi ng ahensya na nagtalaga ito ng 3 units ng bagong long arm backhoe at 1 unit ng wheel type backhoe sa lahat ng apektadong lugar na nangangailangan ng agarang interbensyon para sa canal clearing at desettling works. 1,200 liters naman ng diesel fuel ang ipinahagi sa mga magsasaka na naapektuhan ng tagtuyot para masubsidize ang fuel requirements para sa diesel-powered water pump bukod sa 86 solar, diesel at water pump na ilalagay para patubigan ang 274 hectares ng mga sakahan. Bahagi rin ng tulong ng NIA ang pagtatayo ng 18 kilometers na concrete irrigations canal kasama ang 64 units ng canal structures na nagpapaganda sa paghahatid ng tubig sa irigasyon. Merong 7.6 kilometers canal din ang inalis ng ahensya upang matiyak ang walang harang na paghahatid ng tubig at mataas na kahusayan sa serbisyo ng irigasyon sa mga lokal na magsasaka. Sinabi ng NIA na ang Occidental Mindoro ay mayroong 18,757.23 hectares ng irigasyon na lugar na may 129.77 hectares na nagre-rehistro ng kabuang pinsala sa pananim mula sa El Nino. May 98.02 hectares ang itinuturing na stress areas dahil sa tagtuyot. Wala ba tayong situational in terms of the El Nino in the areas? Kasi kung magpaplano kami na gagawa ng irrigation system, saan natin lalagay? Saan yung priority? Saan yung mauna? Saan yung pinakamabigat ang problema? Kasi hindi naman maaaring sabay-sabayan. At
we are hindi lamang ang Oriental Mindoro ang may problema. Kung hindi, actually buong Pilipinas. Sa Mindanao lang medyo nakaligtas. But most of the provinces, especially lalo na yung mga nasa western side, yun ang mga talagang tinamaan ng El Nino. So maybe we can move on to the report of Secretary Kiko Laurel on what are the interventions, the government response, kung ano na nang gawa ng pamahalaan para tulungan ang ating mga tignan mo yung picture, talagang walang-wala. Tuyong-tuyok. So I will listen now to Secretary Laurel, please. Thank you, Mr. President. Basically, our total, first slide, please. Our total amount of, well, this is not an updated figure, no? The updated figure is, we have total amount of intervention is 1.129 billion pesos as of today. Next slide, please. In our interventions, we will be giving cold storage facilities worth 40 million for some plastic crates, packets of vegetable seeds, 56,000 lang. Fuel assistance of 3,000 per beneficiary at 1.179 million. 11 units pumps and engines. With a rice program of 5,000 cash assistance per beneficiary worth 5.65 million pesos. On the PRDP project of the DA, construction of the Surong Bridge and upgrading of Barangay Aguas FMR Rizal with the amount of 263 million pesos. Onion consolidation and trading facility in 150 million pesos in San Jose. And another one, onion consolidation and trading facility in Magsaysay worth 150 million pesos also. For the livestock program, we have a modified Inspire program which is worth 5 million pesos. Next slide, please. Before we go to that, yung problema dun sa cold storage, because magbibigay tayo ng vegetable, tapos dito maraming talagang sibuyas. Yung problema, maglagay tayo ng cold storage, mahal masyado yung kuryente. Actually, before, Mr. President, this morning pala napag-usapan na namin, that's the one thing I asked it. So, I just gave an instruction this morning to our RD that nagagawin na namin solar cold storage. So, for 2025, yung ginagawa ngayon, hindi na namin magagawa because it was still a 2023 budget, it's ongoing. So, yung susunod na tatayo namin to be finished by 2025, solar na yun. So, Solar powered. Solar powered na. So, lahat ng mga interventions natin ngayon, moving forward sa DA, sir, it's solar power irrigation and solar power cold storage for high-value crops. Yeah. Okay, alright. That will eliminate the need ano for talaga? electricity. Yun ang swerte ng Pilipinas in the sense na yung solar kahit saan pwede. Kahit saan pwedeng gamitin. Tapos we are encouraging yung tinatawag na self-use na nagtatayo ng solar para sa planta. Yun lang, hindi na pumapasok sa grid. Doon na, diretso na. Basta sila self-use lang ang ginagamit. Pero we have to change the law a little bit. But still, nagagawa na natin. We're slowly adopting that kind of strategy. Oh. Okay, let's Thank keep you, going. sir. Next, for Philmec, as you have seen, we have given 2 units of combined harvester and 2 four-wheel, well, actually more four-wheel tractors were given, not only 2 this morning. Then yung sa tinatanong nyo kanina sa akin, yung sa BIFAR, we will be giving 162-foot tuna handliner fishing accompanied by 6 18-foot small boats na tinatawag ng pakura. So yun yung malaki na nabanggit ko sa inyo. At nakita nyo kanina yung 7 units na fish aggregating device or payaw na nasa likod ng display ng mga small na bangka. So we will complete with marine engines and fishing gears. For the Philippine crop insurance, the El Nino indemnification, it was worth 5.1 million pesos. Next slide, please. For the DAACPC, a total of 77 million ang ating binigay kanina. Ito. Oh, zero. Okay. Yeah, basically,
50 million from Occidental Model Cooperative Bank, then may 20 million to Progressive Multipurpose Cooperative, and Henaro ARV Multipurpose Cooperative of 4 million. Sa PCA naman, ready tayo to deploy 60,000 coconut seedlings. So for implementation na ho yan after our trip. For the Bureau of Soils and Water Management, meron din tayong small-scale composting facilities na 8 units, and may malalaki din. Ibibigay na 65 units, totaling 65 million pesos. Next, please. For NIA, nakita ko kanina sa soil management yung meron silang soil testing kit na Yes, sir. binibigay. That's important para malaman natin dinideploy na yun, sir. Ha? Binibigay yung nakita natin kanina. Yes, sir. Sa ano yun? Sa may gym, outside the gym. Pero alam nilang gamitin. Madali Yun ang ho yung importante. gamitin eh. Kasi hindi lang yung paggamit, kailangan basahin yan para malaman mo kung anong fertilizer, kailan ka maglalagay ng fertilizer, gaano karami, kung mataba pa yung lupa o medyo pagod na, kailangan ipahinga, whatever. Yun ang kaya importante in yung my first week ho na kumuha ko ng test kit, sinubukan ko mismo sa sarili kong farm madali ho gamitin, madali. Madaling gamitin. Madali ho. Sige. Sa NIA naman, maybe we can ask Admin Gillian to present. Sir, magandang umaga po sa ating lahat, Mr. President. For sa NIA po, ang interventions delivered natin ay, of course, bukod dyan sa nakalista dyan, may construction pa po tayo ng concrete canal lining amounting to 189 million. Desilting ng canal lining, of course, ang ginamit natin yung equipment na ng NIA. So yung fuel lang ang ginasusan at 234,000. Yung installation of water pump, around 95 million po lahat ito. 38 solar-powered water pumps and 40 diesel pumps and fuel subsidy. And ways forward, meron pa pong itatayo ngayong taon na ito na 33 units na solar-powered pumps worth 10 million naman ang isa. So ito yung mas malalaki. May 4 small irrigation projects tayo amounting to 77 million din. And sisimulan na rin po natin yung itong lipitan na dam natin. Ito yung mag-irrigate ng around almost 7,000 hectares po ito. At ang amount po nito is nasa 1 million per hectare kasi tayo. So almost 7 billion po ito. Ipapabid na po ng NIA po ito. So, yun po, sir. Kailan yung mga pump, kailan na naibigay na natin? May naibigay na. Kailan dadating? Sorry, sir. May naibigay na po tayong 38 units na solar pumps. nailabas na. Opo. At may ibibigay pa po tayong mga 30 po sa kanila. Next slide, please. Basically, we need to conduct further assessment of the situation dahil nasa height pa tayo ng El Nino. And from what I heard from Pag-asa is hopefully it will die down slowly starting after 2 weeks. And